Sa mundong ito, ang mga prutas ay nagbibigay ng kakaibang lakas, pero para lang sa mga kababaihan. Ang mga lalaki, tagalinis lang sila at tagaluto. Sa mundong pinamumunuan ng mga babae, isang lalaki ang humamon sa tadhana. Panoorin kung paano naging halimaw sa battlefield ang isang tagahugas lang ng pinggan. Isang araw, biglang lumitaw ang mga mahiwagang gate sa buong mundo, at ang mga gate na ito ay nakakonekta sa ibang mundo. Ang mundong ito ay tinatawag na Mato. Sa likod ng mga gate na iyon ay ang mga mapanganib na nilalang na kilala bilang Shuki. Patuloy nilang nilalabanan at hinahunting ang mga tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mundong ito ay nagtataglay din ng isang espesyal na bunga ng kapangyarihan. Ito ay tinatawag na Peach of Power. Ang peach ay nagbibigay ng lakas sa sangkatauhan upang lumaban sa mga Shuki. Gayunpaman, tanging mga babae lamang ang maaaring makatanggap ng basbas ng peach. Sa makatuwid, ang buong pangunahing puwersa ng labanan ay binubuo ng mga kababaihan, at ang bida ng kwentong ito ay si Yuki. Pinangarap niyang maging isang bayani. Gayunpaman, si Yuki ay walang anumang espesyal na kakayahan, kaya siya ay parang isang NPC lamang. Noong nakaraan, ang nakatatandang kapatid na babae ni Yuki ay nadakip ng mga Shuki at dinala sa loob ng Mato. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Isang araw, pauwi na siya mula sa paaralan, biglang bumukas ang isang Mato gate ng hindi inaasahan, at hinigop si Yuki sa loob. Ngunit ayon sa mga patakaran ng kaligtasan sa Mato, kung ang isang ordinaryong tao ay naligaw sa loob ng Mato, maaari lamang nilang itago ang kanilang sariling presensya. Samantala, dapat silang maghintay para sa anti-demon core na dumating upang iligtas sila. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang Shuki, at sinimulan nitong habulin si Yuki. Noong siya ay nanganib, biglang lumitaw sa tamang oras ang isang babae mula sa anti-demon core, at matagumpay niyang napatay ang halimaw at nailigtas si Yuki. Sa sandaling iyon, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Kyoka. Siya ang kapitan ng Squad 7 ng anti-demon core. Ngunit nang dumami ang mga Shuki, sinabihan ni Kyoko si Yuki na manatili sa likuran niya. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang gawing sasakyan ng isang Shuki, kaya mabilis niyang nalampasan ang pagkubkob ng mga Shuki. Di nagtagal, lumitaw din ang ibang mga miyembro ng Squad 7 upang suportahan siya. Ginawang mabibigat na armas ni Hamari ang kanyang mga braso, naging higanti si Shushu, ginamit ni Nei ang kanyang sensing ability upang makita ang mga kaaway at tulungan ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa kanilang koordinasyon, nailigtas ang mga nakulong na sibilyan sa malapit. Gayunpaman, mabilis na naging kritikal ang sitwasyon. Biglang nagsama-sama ang isang grupo ng Shuki para maging isang higanteng halimaw. Sa sandaling iyon, nagpasya si Kyoka na manatili at lumaban, at inutusan niya ang ibang mga miyembro na ihatid ang mga sibilyan sa ligtas na lugar. Habang naiipit sa dihadong sitwasyon, napilitan si Kyoka na gamitin ang kanyang tunay na kakayahan. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot kay Kyoka na gawing, alipin, ang isang target upang madagdagan ang kanyang lakas sa labanan. Dahil hindi pa niya nagagamit ang kakayahang ito sa isang lalaki noon, sa sandaling iyon, wala na siyang ibang pagpipilian, kaya hiniling ni Kyoka kay Yuki na maging alipin niya kapalit ng kapangyarihan. Kahit natatakot si Yuki, tinanggap pa rin niya dahil gusto ni Yuki na protektahan ang iba. Sa sandaling naitatag ang kontrata, agad na nagbagong anyo si Yuki sa isang malakas na combat form. Ang bagong kapangyarihang ito ay nagpahintulot sa kanya na madaling talunin ang higanteng Shuki. Sa suporta ni Yuki, sa wakas ay ibinigay ni Kyoka ang huling patama, at matagumpay nilang nawasak ng tuluyan ang halimaw. Matapos ang labanan, natapos ang kontrata, at bumalik si Yuki sa kanyang normal na anyo. Napagtanto ni Kyoka ang malaking potensyal ni Yuki, at iminungkahi niya na opisyal siyang maging combat slave nito. Matapos ang kontrata, biglang naramdaman ni Kyoka na patuloy na nagre-react ang kanyang katawan ayon sa mekanismo ng kanyang kakayahan. Kaya hiniling niya kay Yuki na i-activate ito ng isa pang pagkakataon, ngunit mabilis na tumanggi si Yuki dahil naramdaman niyang hindi simple ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Kyoka na ang nangyari ay hindi buo niyang intensyon, dahil ayon sa mga patakaran ng kakayahang ito, pagkatapos makumplito ng alipin ang misyon, ang amo ay dapat magbigay ng naaangkop na gantimpala. Dati, ginagamit lamang ni Kyoka ang kakayahang ito sa Shuki, kaya hindi pa siya nakaranas ng ganoon kakomplikadong sitwasyon sa isang tao. Gayunpaman, patuloy na nag-activate ang mekanismo ng gantimpala.
Napilitan si Kyoka na magbigay ng isa pang gantimpala sa anyo ng malapit na ugnayan. Ito ang nagpaasiwa ng husto kay Yuki. Ito rin ang unang halik ni Yuki. Matapos siyang kumalma, seryosong ipinaliwanag ni Kyoka kay Yuki ang tungkol sa tunay na banta ng Shuki sa mundo ng mga tao. Naniniwala siya na ang kasalukuyang sistema ng Anti-Demon Corps ay marami pang depekto. Samantala, ang kasalukuyang Supreme Commander ay walang pakialam sa mga pagbabagong nangyayari sa Mato. Sa makatuwid, nagtakda si Kyoka ng layunin na maging Supreme Commander upang reformahin ang organisasyon. Napansin niya ang espesyal na potensyal ni Yuki. Sa huli, inanyayahan siya ni Kyoka na sumali sa Squad 7. Ang panukalang ito ay lubhang ikinagulat ni Yuki. Inamin ni Yuki na hindi siya mahusay sa pag-aaral o palakasan. Samantala, ang tanging natatanging kasanayan na mayroon siya ay ang paggawa ng mga gawaing bahay. Gayunpaman, iginiit ni Kyoka na ang kanyang squad ay kasalukuyang walang sinumang responsable sa loika at pang-araw-araw na pamamahala. Naniniwala rin siya na ang lakas ng loob na ipinakita ni Yuki noong negal iligtas ng mga tao ay mas mahalaga kaysa sa anumang likas na talento. Sa sandaling iyon, naisip ni Yuki na kung mananatili siya sa normal na mundo, maaari lamang siyang mamuhay ng ordinaryong buhay. Ngunit kung sasali siya sa Anti-Demon Corps, magkakaroon si Yuki ng pagkakataon na lumaban sa mga Shuki. Kasabay nito, maaari siyang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa huli, pumayag si Yuki na sumali sa Squad 7. Pagkatapos nito, dinala ni Kyoka si Yuki pabalik sa base upang ipakilala siya sa iba pang mga miyembro. Noong una, inakala ni Yuki na siya ang magiging unang espesyal na lalaking mandirigma ng squad. Gayunpaman, ipinakilala siya ni Kyoka bilang manager at logistics officer ng Squad 7. Ang anunsyong ito ay nagpabigla kay Yuki dahil ang lahat ng miyembro ng squad ay nagtataglay ng malalakas na kakayahan sa labanan, ngunit walang sino man sa kanila ang gustong humawak ng mga gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa makatuwid, ang buong dormitoryo ay naglagay ng kanilang mga inaasahan kay Yuki. Si Nei lamang ang tanging tumanggap sa kanya sa isang palakaibigang paraan. Gayunpaman, nang malaman ni Yuki na si Nei ay 11 taong gulang pa lamang at isa ng opisyal na miyembro ng squad, napagtanto niya kung gaano kababa ang kanyang posisyon sa katotohanan. Ngunit tila kontento pa rin si Kyoka dahil sumali si Yuki sa squad. Sa unang araw pa lamang, ang unang misyon ni Yuki sa Squad 7 ay linisin ang buong dormitoryo. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang Shuki. Agad nitong nilusob si Yuki. Gayunpaman, ang harang na nakapalibot sa base ay nagprotekta sa kanya mula sa pag-atake. Kararating lang ni Nei mula sa paaralan, at ipinaliwanag niya kay Yuki na ang base ng Squad 7 ay matatagpuan sa Demon Gate dahil mas maraming Shuki ang nagtitipon doon kaysa sa ibang mga lugar. Idinagdag din niya na ang Mato ay nahahati sa 8 rehiyon, ang bawat rehiyon ay binabantayan ng ibang squad. Salamat sa paliwanag ni Nei, mas nalinawan si Yuki tungkol sa Mato, ngunit hindi pa rin siya sanay sa katotohanan na ang isang estudyante sa elementarya ay kanyang nakakataas. Sa sandaling iyon, nang muling lumapit ang Shuki sa harang, agad itong binaril ni Hamari. Nag-alala si Yuki na baka aksidente siyang mabaril nito, ngunit naniniwala si Hamari na pinagdududahan ni Yuki ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos nito, inutusan ni Hamari si Yuki na maghanda ng hapunan. Bagamat hindi nasiyahan si Yuki, kailangan pa rin niyang sundin ang utos. Gayunpaman, ang hapunan na kanyang niluto ay napakasarap, at pinuri ng lahat ang mga pagkain. Sa sandaling iyon, sinimulang questionin ni Yuki ang kanyang papel sa squad, ngunit nang tanungin niya si Kyoka tungkol dito, agad siyang binalaan ni Hamari dahil naglakas loob si Yuki na questionin ang kapitan. Gayunpaman, nagsalita si Kyoka upang ipagtanggol si Yuki, at hiniling niya sa lahat na tretuhin siya ng patas. Gayunpaman, nagbabala rin si Kyoka na kung si Yuki ay magpapakita ng anumang kainahinalang gawi, hindi siya magpapakita ng awa. Pagkatapos ng pagkain, habang nililinas ni Yuki ang watchtower, aksidente niyang nakita si Hamari na naliligo. Agad na nagtago si Yuki para hindi matuklasan. Gayunpaman, napansin na ni Shushu ang sitwasyon, at sinamantala niya ang pagkakataon na lihim na kumuha ng larawan bilang ebidensya. Pagkatapos ay ginamit ni Shushu ang larawan upang pilitin si Yuki na paglingkuran siya, kaya napilitan si Yuki na linisin ang silid ni Shushu. Samantala, ang kanyang silid ay napakagulo, na nagparamdam din kay Yuki ng pagkakahiya, ngunit habang naglilinis si Yuki, kumuha si Shushu ng isa pang larawan upang dagdagan ang pressure sa kanya.
Naniniwala si Yuki na kung malalaman ito ni Kyoka, hahatulan niya ang sitwasyon ng patas. Gayunpaman, bago pa niya maipaliwanag ang anuman, inanunsyo ni Nei na ang tatlong babae ay lalabas at si Yuki ay kailangang manatili sa base kasama si Shushu. Matapos umalis ang iba, hiniling ni Shushu kay Yuki na ay massage siya. Nag-atubiling pumayag si Yuki dahil sa karanasang natamo niya mula pa noong bata. Ang kasanayan ni Yuki sa masahe ay medyo mahusay, na nagpasaya kay Shushu. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Shushu si Yuki na maglaro, at nagtakda rin siya ng mga parusa para sa matatalo. Mabilis na lumampas ang laro sa kontrol ni Yuki, na naglagay sa kanya sa isang awkward na sitwasyon. Sa sandaling iyon, biglang nilusob ng isang higanteng shoki ang base, na nagtulak sa kanilang dalawa na itigil agad ang laro. Dahil wala si Kyoka at ang iba pa sa sandaling iyon, kailangang mag-transform ni Shushu bilang isang higanti upang lumaban. Mabilis niyang natalo ang unang halimaw. Gayunpaman, isang shuki na tinatawag na Muffet ang lumitaw dahil sinisipsip nito ang ibang shuki upang palakihin ang laki nito. Sinubukan ni Shushu na gamitin ang Jade Body Revolution para lalong lumaki, ngunit ang kanyang kakayahan ay nabigong mag-activate dahil pinipigilan siya ng mas maliliit na shuki. Kaya kailangan niyang tiisin ang maraming direktang atake mula kay Muffet. Napagtanto ni Yuki na nasa panganib si Shushu. Gusto rin niyang tulungan ito. Ngunit napagtanto ni Yuki na maaari lamang siyang mag-transform kapag nakipag-ugnayan siya kay Kyoka. Kaya agad siyang tumakbo sa loob para hanapin ang mga gamit nito, ngunit nang halikan ni Yuki ang guwantes ni Kyoka, biglang nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang kalagayan ay hindi matatag habang si Shushu ay malapit nang bumagsak. Lumitaw si Yuki sa isang hindi kumpletong transformation state, ngunit nang mahigpit silang hawakan ni Shushu, nagkaroon sila ng laban. Ibinigay ni Yuki ang mapagpasyang sipa at winasak ito. Matapos ang labanan, bumalik si Yuki sa kanyang normal na anyo at bumagsak dahil sa pagod. Bumalik din si Kyoko sa base at pinarusahan si Yuki dahil pinilit niya ang isang hindi autorisadong transformation. Ipinaalala rin niya kay Shushu na huwag maging pabaya sa panahon ng labanan. Ngunit matapos ang atakeng iyon, maraming lamat ang lumitaw sa harang ng base. Gayunpaman, tiniyak ni Kyoko sa lahat na mabilis itong gagaling. Para pasalamatan si Yuki sa pagliligtas sa kanya, nangako si Shushu na gagawin ang paglilinis para sa kanya sa loob ng isang araw. Gayunpaman, itinago pa rin niya ang mga larawan bilang ebidensya. Samantala, sa ibang bahagi ng Mato, isang squad ang lumalaban sa isang shuki na may anyong tao. Ngunit ang shuki na iyon ay ang matagal nang nawawalang nakatatandang kapatid ni Yuki. Dahil nang maramdaman niya ang presensya ng kanyang nakababatang kapatid sa Mato, nagpa siya siyang lumabas upang hanapin si Yuki. Ngayon ay isang pambihirang araw ng pahinga, kaya nagpa siya si Kyoka na isama si Yuki pabalik para bisitahin ang mundo ng mga tao. Habang si Kyoka ay nakasuot lamang ng normal na damit, ang kanyang magandang hitsura ay naging dahilan upang hindi tumigil si Yuki sa pakiramdam ng kaba. Nang tanungin ni Yuki si Kyoka tungkol sa plano para sa araw na iyon, nanatiling tahimik si Kyoka at hindi sumagot. Pagbalik sa base, hinanap ni Shushu si Kyoka. Matapos magtanong kay Nei, nalaman ni Shushu na dinala ni Kyoka si Yuki sa memorial para sa mga biktima ng sakuna sa Mato. Habang nakatayo sila sa harap ng memorial, naalala ni Kyoka ang nakaraan. Noong bata pa siya, nasaksihan ni Kyoka ang pagbuhos ng mga shuki mula sa Mato at pag-atake sa mga tao. Kabilang sa mga ito ay isang lalong malakas na individual na tinawag niyang One Horn. Dahil sa panahong iyon ay halos nalipol na ng anti-demon core ang lahat ng shuki, ngunit ang One Horn na individual ay nakatakas sa pamamagitan ng isang dimensional gate. Palaging naaalala ni Kyoka ang hinanakit na ito at sumumpo siya na isang araw ay personal niya itong wawasakin. Pagkatapos bisitahin ang memorial, binalak ni Kyoka na bumalik agad sa Mato. Gayunpaman, iminungkahi ni Yuki na huminto sila sa isang tindahan ng panghimagas. Pumayag si Kyoka. Nang matikman niya ang cake, biglang ngumiti si Kyoka. Ang ngiting iyon ay nagpaalala kay Yuki sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na nawala. Napagtanto ni Yuki na may dala ring katulad na sakit si Kyoka sa kanyang puso. Biglang tumunog ang telepono ni Kyoka, na hudyat ng isang emergency incident sa Mato. Agad na ginamit ni Kyoka ang kanyang kakayahan. Ginawa niyang mount form si Yuki para mabilis na makabalik sa base. Ngunit nang sila ay bumalik, inanunsyo ni Kyoka na isang bagong crater ang lumitaw 21 kilometro sa timog ng base at kasalukuyang maraming shuki ang nakapalibot sa lugar.
Idineklara niya na ito ay isang misyon para sa Squad 7. Salamat kay Yuki, mas maagang dumating si Kyoko sa pinangyarihan kaysa sa ibang mga miyembro. Inutusan ni Kyoko si Yuki na magbigay ng suporta mula sa itaas habang sina Hamari at Shushu ay umatake mula sa ibaba. Ang plano ni Kyoko ay hintayin ng mga Shuki na magsanib sa isang higanteng anyo, pagkatapos ay wawasakin nila ang mga ito sa pamamagitan ng isang mapagpasyang strike. Biglang tinamaan si Shushu ng isang kakaibang source ng enerhiya. Isang babaeng nakasakay sa one horn ang lumitaw sa bumabagsak na nyebe. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ang lahat ng isang Shuki na may anyong tao. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Aoba at idineklara niya na siya ay kaaway ng Anti-Demon Corps. Sinabi ni Aoba na hinahanap niya ang kanyang nawawalang nakababatang kapatid. Sinabi rin ni Aoba na ang kanyang nakababatang kapatid ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Pagkatapos nito, nirendahan ni Aoba sina Kyoko at Hamari. Sa panahon ng labanan, ipinaliwanag ni Aoba na ang kanyang nakababatang kapatid ay palaging sumusunod sa kanya mula pa noong bata. Ngunit nang lumitaw ang higanteng Shuki, madali itong winasak ni Aoba sa isang saglit. Nagpakita siya ng napakalakas na lakas. Nakita ni Yuki ang galit na ekspresyon ni Aoba at nakaramdam siya ng kakaibang pamilyar na sensasyon dahil ang ekspresyong iyon ay kamukang kamukha ng kanyang nakatatandang kapatid noong nabubuhay pa ito. Habang tumilapon si Kyoko, hinawakan ni Aoba si Yuki, ngunit nang direktang nagkatinginan sina Yuki at Aoba, pareho silang nakaramdam ng kakaibang pamilyar. Gayunpaman, sinamantala ni Kyoko ang pagkakataong iyon para umatake, na naging dahilan upang masugatan si Aoba. Kaya napilitan si Aoba na umatras kasama si One Horn. Pagkatapos nito, gustong humabol ni Kyoko, ngunit pinigilan siya ni Yuki at ipinaalala sa kanya na ang kanilang mga kasamahan ay nasa panganib. Agad na inuna ni Kyoko ang pagliligtas kina Shushu at Hamari. Matapos ang insidente, sinisi ni Kyoko ang kanyang sarili dahil hinayaan niyang kontrolin ng kanyang galit ang kanyang mga aksyon. Pagbalik sa base, iniulat ni Yuki kay Kyoko na may nararamdaman siya na baka si Aoba ang kanyang nakatatandang kapatid. Nagpakita ng ilang pagdududa si Kyoko, ngunit inamin din niya na ang paglitaw ng isang humanoid Shuki ay hindi pa nangyari noon. Samantala, inaalagaan si Aoba ng isa pang humanoid Shuki na nagngangalang Coco. Mariing sinabi ni Aoba na si Yuki ay tunay na kanyang nakababatang kapatid, at nagsimulang magtaka si Aoba kung bakit sumali si Yuki sa Anti-Demon Corps. Sa pagtatapos ng araw, unti-unting bumalik sa normal ang kapaligiran sa base. Nagpasya si Yuki na pansamantalang isantabi ang kanyang mga pagdududa tungkol sa pagkakakilanlan ni Aoba. Naniniwala siya na sa susunod nilang pagkikita, ang lahat ay magiging malinaw na sa wakas. Sa sandaling iyon, dumating ang Squad 6 sa base. Ang kanilang kapitan ay si Tenka, at kasama niya si Yakhaiho, na nakatatandang kapatid ni Hamari. Mabilis na nagkaroon ng interes si Tenka kay Yuki mula sa kanilang unang pagkikita, ngunit nang magpakita ng pagiging palakaibigan si Tenka kay Yuki, malinaw na ipinakita ni Kyoko ang kanyang pagkairita. Noong nakaraan, ang mga squad ng Anti-Demon Corps ay palaging independenteng kumikilos. Gayunpaman, nang lumitaw ang mga humanoid Shuki, inutusan ng Supreme Commander ang mga squad na makipagtulungan ng mas masinsinan. Hayagang binatikos ni Yakhaiho si Hamari. Naniniwala siya na si Hamari ay masyadong mahina. Iyon ang dahilan kung bakit siya natalo ng mga Shuki. Sinabi rin ni Yakhaiho na dinungisan ni Hamari ang reputasyon ng pamilya Azuma, at sinabihan niya si Hamari na umuwi na lamang. Ang mga salitang iyon ay nagpangalit kay Hamari ngunit hindi siya nakasagot. Sa sandaling iyon, napansin ni Kyoko na naapektuhan ang moral ng kanyang nasasakupan, kaya iminungkahi niya ang pag-oorganisa ng isang friendly match sa pagitan ng Squad 7 at Squad 6 upang mapabuti ang lakas sa pakikipaglaban. Ang format ng laban ay one-on-one. Agad na pumayag si Tenka. Naunawaan ni Hamari na binibigyan siya ni Kyoko ng pagkakataon na mabawi ang kanyang karangalan. Kaya humingi si Hamari ng pahintulot kay Kyoko na gamitin si Yuki sa laban. Inaprobahan ito ni Kyoko. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Hamari si Yuki upang magsanay. Ang kakayahan ni Hamari ay nagpapahintulot sa kanya na kopyahin at gamitin ang mga kasanayan ng iba, ngunit ang pagiging epektibo nito ay karaniwang nababawasan. Habang nagsasanay, biglang lumitaw ang isang grupo ng Shuki. Inactivate ni Hamari ang kanyang kakayahan at binago niya si Yuki sa isang bagong combat form. Sa anyong ito, ang bilis ni Yuki ay biglang tumaas ng husto, ngunit ang lakas ng kanyang atake ay nabawasan. Agad na iniikma ni Hamari ang kanyang diskarte.
Sinabihan niya si Yuki na ituon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga binti upang mapunan ang kahinaan. Matapos ang ilang koordinasyon, nagawa ng dalawa na talunin ang mga Shuki. Inamin ni Hamari na palagi siyang tinitingnan bilang mas mababa sa loob ng pamilya Azuma. Samantala, si Yakhaiho ay nagtataglay ng malakas na kakayahan na kontrolin ang oras. Si Hamari ay madalas na minamaliit, kaya determinado siyang patunayan ang kanyang sarili sa friendly match na ito. Napagtanto ni Yuki na may dalang pressure si Hamari na katulad ng sa kanya, kaya nagpa siya siyang seryosong makipagtulungan sa kanya. Sa susunod na pagsasanay, sinubukan ni Hamari na direktang kontrolin si Yuki habang nasa labanan. Ngunit nang sumakay siya rito at mas naging maayos ang kanilang ugnayan, ang kapangyarihan ni Yuki ay biglang tumaas ng husto. Dahil doon, kaya na ni Yuki na talunin ang isang Shuki sa isang patama lamang. Gayunpaman, ang kapalit nito ay ang mabilis na pagkaubos ng kanilang stamina. Matapos ang maraming araw ng matinding pagsasanay, unti-unting naperpekto ni Yuki ang isang high-speed technique na tinawag niyang Wind Sever. Ang kanilang pag-unlad ay nagbigay ng kasiyahan kay Kyoka. Sa wakas, dumating ang araw ng friendly match. Maagang dumating si Tenka sa base ng Squad 7. Naniniwala si Hamari na ganap na siyang handa na harapin si Yakhaiho. Sa lokasyon ng labanan, isang harang ang itinayo ni Gina mula sa Squad 10. Ang kakayahan ni Gina ay nagpapahintulot na mapagaling ang mga pinsala sa loob ng harang, ngunit tanging ang mga pangalang nakasulat sa board ang maaaring lumahok. Ang unang laban ay ang paghaharap ng dalawang magkapatid na Azuma. Idineklara ni Yakhaiho na kung mananalo siya, kailangang bumalik ni Hamari sa pamilya Azuma. Ngunit sumagot si Hamari na hindi na siya ang mahinang babae noon. Sa pagsisimula ng laban, agad na binago ni Hamari ang anyo ni Yuki at inilunsad ang Wind Sever. Napilitan si Yakhaiho na gamitin ang kanyang time reversal ability upang umiwas. Nagsisimula pa lamang ang laban, ngunit napansin na ni Hamari ang senyales na ginamit ng kanyang kapatid ang kakayahan nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Hamari na ang isang atake ay hindi sapat upang talunin si Yakhaiho. Sa makatuwid, naghanda siya ng maraming tactical na diskarte. Gayunpaman, ngumiti si Yakhaiho at sinabing hindi lamang si Hamari ang nagkaroon ng pag-unlad sa panahong ito. Ilang minuto bago ang laban, gustong itanong ni Hamari kay Yakhaiho kung nagsanay ba ito para sa laban ngayong araw. Gayunpaman, nang tanungin niya ang kanyang kapatid, hindi nakatanggap si Hamari ng seryosong sagot. Ngunit nang mapagtanto niya na hindi pala nagsanay si Yakhaiho, mas lalo siyang naging determinado na manalo. Nagsimula ang laban. Ginamit ni Yakhaiho ang isang binagong baril mula sa motto. Binalak niyang itigil ang oras sa eksaktong sandali na lalanding si Hamari. Gayunpaman, bago pa ma-activate ni Yakhaiho ang kanyang kakayahan, tinamaan siya ng isang biglaang sipa mula kay Yuki. Sa tuwing nasasaktan si Yakhaiho, kaya niyang ibalik ang oras ng 5 segundo. Pagkatapos ng bawat pag-rewind, kinakabisado ni Yakhaiho ang mga atake ng kanyang kalaban at iniikma ang kanyang diskarte. Sinubukan ni Yakhaiho na i-activate ang kanyang time stop ng mas maaga, ngunit nahulaan na ni Hamari at Yuki ang intensyong iyon. Kaya mabilis silang umatras mula sa mapanganib na distansya. Napansin ni Hamari na nagsimula ng pawisan si Yakhaiho. Nahulaan niya na ang pagpapatigil sa oras ay kumakain ng malaking halaga ng stamina. Sa makatuwid, nagpa siya si Hamari na pahabain ang labanan upang mapagod ang kanyang kalaban. Naramdaman ni Yuki ang determinasyon ni Hamari, kaya lumaban siya ng buong lakas. Sa sandaling iyon, ang momentum ay unti-unting lumipat kina Hamari at Yuki. Gayunpaman, si Yakhaiho ay hindi isang tao na madaling matatalo. Napagtanto ni Yakhaiho ang diskarte ni Hamari na patagalan ang laban. Nagpa siya siyang gumamit ng mas mahabang time stop. Sa pagkakataong ito, pinatigil ni Yakhaiho ang oras sa loob ng 10 segundo. Dahil ang oras na iyon ay sapat na para sa kanya upang lapitan at talunin silang dalawa. Bago sila makapag-react, ngunit nang magpatuloy ang oras, pareho silang bumagsak sa arena. Ang mga manonood ay lubhang nagulat, dahil napanatili ni Yakhaiho ang kanyang kakayahan sa loob ng 10 segundo. Sa sandaling iyon, tinuya ni Yakhaiho si Hamari at sinabing hindi pa rin ito kayang harapin siya. Dahil kung sino man sa kanila ang hindi makatayo, matatapos ang laban. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pagkabigo si Hamari, dahil tila walang idinulot na resulta ang lahat ng kanyang pagsisikap. Gayunpaman, sinabi ni Yuki na hindi pa sila maaaring sumuko. Napansin niya na malalim ang paghinga ni Yakhaiho, at puno ito ng pawis.
Pinatunayan niyo na halos ubos na ang stamina ni Yakaiho. Dahil sa mga salita ni Yuki, tumayo muli si Hamari. Idineklara niya na ang espiritu ng hindi pagsuko ang tunay na lakas ng Squad 7. Nagpa siya si Hamari na gamitin ang kanyang huling hakbang. Biglang sumugod si Yuki ng diretsyo kay Yakaiho. Bago pa mapatigil ni Yakaiho ang oras, kinansela ni Yuki ang kanyang combat form, at lumikha siya ng nakabubulag na liwanag upang maabala ito, na nagpilit kay Yakaiho na i-activate ang time stop ng hindi sinasadya. Gayunpaman, nang tumigil ang oras, si Yuki lamang ang nakatayo sa harap niya. Hindi makita ni Yakaiho si Hamari kahit saan. Ngunit nang matapos ang 5 segundo, biglang lumitaw si Hamari sa likuran ni Yakaiho. Agad niyang ibinigay ang mapagpasyang patama. Halos sabay na bumagsak sina Yuki at Yakaiho, ngunit si Hamari ang huling nakatayo. Sa huli, nanalo ang Squad 7 sa unang laban. Matapos ang labanan, nagpahayag ng pagkagulat si Kyoka na nasuri ni Hamari nang tumpak ang mga kakayahan ni Yuki. Salamat sa hilang barrier ni Gina, hindi nagtamo si Yuki ng anumang seryosong pinsala. Humingi ng paumanhin si Hamari kay Yuki sa kanyang naunang panunuya. Inamin niya na lumaban ito ng buong lakas para sa kanya. Habang naghahanda ang mga miyembro para sa ikalawang laban, isang grupo ng mga mahiwagang humanoid na nilalang ang lumitaw sa malayo, na nagpapahiwatig na may bagong krisis na malapit nang mangyari. Ang ikalawang laban ay ang paghaharap ni Sehera ng Squad 6 at Shushu ng Squad 7. Determinado si Shushu na manalo upang patunayan ang kanyang sarili. Si Yakaiho, nakatatapos lang matalo sa naunang laban, ay nanatiling tahimik habang nanunood. Wala siyang pagpipilian kundi tumayo sa panig ng Squad 6 upang mag-cheer para sa kanila. Dahil parehong nagtataglay sina Sehera at Shushu ng mga body enhancement ability, iminungkahi ni Shushu na maglaban muna silang dalawa ng mano-mano bago gamitin ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Pumayag si Sehera, opisyal na nagsimula ang laban. Inilunsad ni Sehera ang unang atake. Gayunpaman, mabilis na nakaganti si Shushu at naitulak pabalik ang kanyang kalaban. Agad na sumagot si Sehera ng isang malakas na throw, na nagpabagsak kay Shushu sa lupa. Matapos ang ilang palitan ng mga suntok, iminungkahi ni Sehera na gamitin na nilang dalawa ang kanilang tunay na kakayahan. Tinanggap ito ni Shushu at inactivate ang kanyang kakayahan, ang Jade Body Revolution, na nagdulot sa kanyang katawan na lumaki sa isang higanteng anyo. Ginamit din ni Sehera ang kanyang sariling kakayahan. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na palakasin ang kanyang lakas batay sa mga minuto ng activation. Kung mas maikli ang oras ng activation, mas nagiging paputok ang kanyang lakas. Gayunpaman, pagkatapos ng bawat paggamit, kailangan niyang magpahinga ng 3 minuto upang makabawi. Dahil sa mekanismong ito, kahit na may maliit na katawan si Sehera, kaya niya pa ring magpakawala ng mga suntok na sapat na malakas para mapatigagal ang higanteng si Shushu. Paulit-ulit na tinarget ni Sehera ang mga binti ng kanyang kalaban upang limitahan ang paggalaw nito. Ngunit dahil napakalaki ng kanyang katawan, nahirapan si Shushu na umiwas sa maliliksing atake ni Sehera. Sa wakas, nagpakawala si Sehera ng isang direktang patama, na nagpabagsak kay Shushu. Kahit na siya ay nadadaig, tumanggi pa rin si Shushu na sumuko. Sinimulang itanong ni Shushu sa sarili kung bakit siya ganoon kay-determinado. Noong nakaraan, sa paaralan, hindi niya kailanman tunay na naunawaan ang pakiramdam ng kompetisyon o ang pagnanais na makilala. Ngunit ngayon, napagtanto niya na gusto niyang patunayan ang kanyang sariling halaga. Inaasahan ni Sehera na liliit ni Shushu ang kanyang katawan upang mapabilis ang kilos. Gayunpaman, nagpa siya si Shushu na gawin ang kabaligtaran. Ipinagpatuloy niya ang pagpapalaki ng kanyang laki at gumamit ng diskarte ng matinding bigat. Sa wakas ay nahuli ni Shushu si Sehera, at nagbigay siya ng isang malakas na huling patama. Gayunpaman, dahil sa sobrang pagkonsumo ng enerhiya, nagsimulang manghina si Shushu. Sa sandaling iyon, biglang tumayo muli si Sehera. Ngunit nang mawala ng malay si Sehera ng panandalian, biglang pinalitan ng kanyang battle instinct ang kanyang kamalayan, at automatikong na-optimize ng kanyang katawan ang lakas nito. Sa estadong iyon, naglunsad si Sehera ng isang matinding counterattack at tinalo si Shushu. Sa huli, idineklara ng referee si Sehera bilang panalo. Matapos ang laban, ginamo ni Gina ang mga sugat nilang dalawa. Humingi ng paumanhin si Shushu sa kapitan dahil sa kanyang pagkatalo. Gayunpaman, ang nagpalungkot sa kanya ay hindi ang mismong pagkatalo, kundi ang pagkatanto na hindi pa siya sapat na malakas. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Yuki na alwin si Shushu.
Sinabi ni Yuki na ang kasalukuyang pagkatalo ay nagmula lamang sa hindi ganap na pag-unawa sa kakayahan ng kalaban. Ang mga nakapagpapatapang na salitang iyon ay nakatulong kay Shushu na mabawi ang kanyang sigla. Pagkatapos ay hiniling ni Shushu kay Yuki na ipikit ang kanyang mga mata ng sandali. Ngunit nang gawin ni Yuki ang hiling niya, bigla siyang hinalikan ni Shushu upang magpasalamat at upang bigyan ng lakas ang kanyang sarili. Matapos ang laban na ito, napagtanto ni Shushu na kailangan niyang magsumikap ng higit pa upang maging karapat-dapat sa kanyang posisyon. Habang natapos na ang friendly match, hiniling ni Kyoka kay Nei na suriin ang paligid. Nakita ni Nei ang tatlong humanoid na nilalang na nanonood mula sa malayo. Napagtanto ng isa sa kanila na natuklasan na sila, at nagpadala sila ng babala na ang isang tunay na labanan ay malapit nang magsimula. Agad-agad pagkatapos nyon, isang kawan ng mga halimaw ang lumitaw at naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Ang protektadong harang ni Gina ay mabilis na nawasak ng isang lalong malakas na individual. Agad na inutusan ni Kyoka na itigil ang friendly match at lumipat sa real combat mode. Pinamunuan ni Tenka ang mga non-combatant na umatras sa dormitoryo. Bumalik sina Shushu at si Here sa Zanchang upang suportahan ang kanilang mga kasamahan. Ipinagpatuloy ni Shushu ang paggamit ng kanyang giant form upang hawanan ang daan. Nagbigay naman si Sehere ng suporta sa pamamagitan ng maiikling bug zone ng pinalakas na mga atake. Sa kabilang direksyon, hinarap ni Hamari ang isang humanoid na nilalang na may kakayahang kontrolin ang kidlat, ngunit ang kanyang mga normal na atake ay hindi masyadong epektibo. Upang madagdagan ang kanyang lakas, humingi si Hamari ng pahintulot kay Kyoka na makipagtulungan kay Yuki. Pumayag si Kyoka, ngunit nang maitatag ng dalawa ang kanilang combat link, nagbagong anyo si Yuki sa isang bagong anyo na may malaking dagdag sa kapangyarihan. Sa estadong ito, kayang maglabas ni Yuki ng isang puro at malakas na enerhiya at itaboy ang mga halimaw sa harap niya. Ipinagpatuloy ni Kyoka ang pagpasok ng mas malalim sa battlefield. Anumang nilalang ang hamarang sa kanyang daan ay tinalo ng kanyang natatanging teknik, dahil ito ay isang teknik na hindi umaasa sa mga karaniwang mekanismo. Sa ibang lugar, patuloy na nagpapatawag si Ren ng kidlat upang atakihin si Yakhaiho, ngunit dahil sa tindi ng atake, tanging pag-iwas lamang ang nagagawa ni Yakhaiho. Sa isang maikling sandali ng kahinaan, nataman si Yakhaiho at nawalan ng isang braso. Sa sandaling iyon, opisyal na nagsimula ang tunay na labanan. Napilitan si Yakhaiho na i-activate ang kanyang time reversal ability upang iligtas ang sarili. Gayunpaman, ang paggamit ng kakayahang ito ay kumonsumo ng malaking bahagi ng kanyang stamina. Noong malapit nang ibigay ni Ren ang huling patama, biglang lumitaw si Tenka sa battlefield. Agad na naramdaman ni Ren ang mapanganib na pressure na nagmumula sa kanya. Kanina, winasak ni Tenka ang buong legion ng mga halimaw na ipinatawag ni Ren sa isang saglit lamang. Ayon sa kasalukuyang ulat, mayroon pang dalawang humanoid na individual na hindi pa napupuksa. Kaya naman, nagpa siya si Tenka na harapin agad ang isa sa kanila. Samantala, mukhang nasa sabik si Ren na harapin ang isang malakas na kalaban tulad ni Tenka. Sa sandaling iyon, ang Squad 7 ay nagkaroon ng malaking dagdag sa lakas ng labanan dahil sa bagong anyo ni Yuki. Gayunpaman, ang bilang ng mga dumarating na halimaw ay patuloy na dama-dami. Kahit na patuloy na winawasak ang mga Shuki, patuloy din silang lumilitaw ng walang katapusan. Kaya nagpa siya si Kyoka na personal na sumali sa labanan upang suportahan si Yuki. Samantala, maayos na pinag-ugnay ni Sehere at Shushu ang kanilang mga atake. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Ren, dahil ang kanyang pangunahing target ay ang mga squad captain. Nagpakawala si Ren ng kidlat patungo kay Tenka. Agad na nag-teleport si Tenka sa likuran niya. Nagpatuloy si Ren sa paglulunsad ng mga wide area attack. Ngunit laban sa isang taong kayang manipulahin ang espasyo, ang taktikang iyon ay walang epekto. Lumikha si Tenka ng isang spatial vortex na nakasugat kay Ren. Agad na binalot ni Ren ang kanyang katawan ng kidlat at naglunsad ng sunod-sunod na atake. Gayunpaman, nanatiling halos walang galos si Tenka. Gumanti siya ng isang direktang suntok. Pagkatapos ay nagbukas siya ng isang napakalaking vortex at hinigop si Ren sa loob nito. Ang kakayahan ni Tenka ay tinatawag na Amatsu Makoto Jome. Ang kapangyarihang ito ay nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang espasyo ayon sa kanyang kagustuhan. Sa pagsaksi sa lakas ni Tenka, nagsimulang magduda si Yuki sa landas ni Kyoko sa pagiging Supreme Commander sa hinaharap. Gayunpaman, mariing sinabi ni Kyoka na mararating niya ang posisyong iyon sa pamamagitan ng sarili niyang lakas.
Matapos ang labanan, naghiwa-hiwalay ang lahat upang hantingin ang mga natitirang kaaway. Iniulat ni Ney na mayroon pang mga bakas ng iba pang mga humanoid na individual, ngunit hindi niya matukoy ang kanilang eksaktong lokasyon. Naniniwala si Tenka na ang mga kaaway ay maaaring umatras sa isang organisadong paraan. Pinuri ni Tenka si Yuki sa kanyang ipinamalas na galing sa labanan. Samantala, opisyal na naging isa sa kanyang mga tagahanga si Gina matapos ang pangyayaring ito. Sa sandaling iyon, nagpasalamat si Hamari kay Yakhaiho dahil iniligtas siya nito kanina. Sumagot si Yakhaiho na kumilos siya para sa karangalan ng kanilang pamilya. Gusto ni Yakhaiho na bumalik si Hamari sa pamilya Azuma, ngunit tumanggi si Hamari dahil ang relasyon sa pagitan ng dalawang magkapatid ay marami pang hindi nalulutas na issue. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Kyoka na ang parehong squad ay aktibong maghanap sa mga humanoid na individual upang makuha ang inisyatiba. Kinumpirma ni Tenka na sa kasalukuyan ay mayroon pang hindi bababa sa 4 na humanoid na individual, ngunit kahit na tinalo na ni Tenka ang isa kanina, naramdaman niya na hindi ito ganap na nawasak. Noong gabing iyon, habang naghahanda si Yuki na magpahinga, naisip niya ang kanyang sariling landas. Ipinaalala ni Yuki sa kanyang sarili na ang kanyang layunin ay maging isang tunay na bayani, hindi isang tao na nakatayo lamang sa likod ng iba. Sa sandaling iyon, isang teleportation gate ang bumukas sa loob ng silid. Lumabas si Tenka mula sa umiikot na espasyo, na ikinagulat ni Yuki, ngunit ngumiti siya habang nakatingin dito dahil mukhang ang gabing iyon ay hindi magiging mapayapa sa kahit na anong paraan. Pagkatapos ay naglakad si Tenka pasulong at naupo sa harap ni Yuki. Tumingin ng diretso si Tenka sa kanya at sinabing binibigyan niya ito ng pansin. Inamin ni Tenka na ang puso ni Yuki na palaging lumalaban para sa kanyang mga kasamahan ang nagpakilos sa kanya. Pagkatapos ay tinukso ni Tenka si Yuki na dahil mas bata ito sa kanya, mukha itong isang kaibig-ibig na maliit na alaga. Ang mga salitang iyon ay nagpaasiwa ng husto kay Yuki. Biglang lumapit si Tenka at hinalikan siya. Sinabi ni Tenka na sa tuwing nakikita niyang lumalaban si Yuki para sa iba, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, naging tensyonado ang kapaligiran sa loob ng silid. Pagkatapos ay itinulak ni Tenka si Yuki sa kama at ipinagpatuloy ang panunokso sa kanya. Ginamit pa ni Tenka ang kanyang special ability upang hoiin ang kanyang jacket. Samantala, si Yuki ay tulala at hindi makakilos. Tamang-tama naman na binuksan ni Shushu ang pinto upang ayain si Yuki na maglaro. Agad na nakita ni Shushu ang eksena sa harap niya, na nag-iwan sa kanya na lubhang gulat. Di nagtagal, mabilis na lumitaw si Kyoka at seryosong ipinaalala kay Tenka na ang pagpasok sa dormitoryo ng ibang squad sa gabi ng walang pahintulot ay hindi katanggap-tanggap. Pumanig din si Shushu kay Kyoka. Sa huli, idineklara ni Kyoka na tapos na ang pagtitipon at inutusan si Tenka na umalis. Gayunpaman, umalis si Tenka na may makahulugang ngiti dahil hindi pa siya sumusuko sa kanyang mga intensyon. Kinabukasan, nagpa siya si Kyoka na subukan ang kakayahan ni Yuki na ipahiram ang kanyang lakas sa iba. Gusto niyang maghanda para sa mga susunod na labanan laban sa mga humanoid na individual. Ipinaliwanag ni Kyoka na ang mga katangian ni Yuki ay maaaring magbago depende sa kung sino ang nagtatatag ng link sa kanya. Makatutulong ito upang pag-iba-ibahin ang mga diskarte ng Squad 7. Si Ney ang unang sumubok sa eksperimento, ngunit nang hawakan ni Ney ang tanikala na nagtatatag ng koneksyon, nagbagong anyo si Yuki sa isang bagong anyo na tinatawag na Infinite Chain Imperial Star. Sa estadong ito, napagtanto ni Yuki na ang kanyang pisikal na lakas at bilis ay nabawasan, ngunit ang kanyang mga pandama ay naging lubhang matalas. Kung itutuon ni Yuki ang kanyang paningin, kaya niyang makakita sa loob ng mga bagay. Ang kakayahang ito ay aksidenteng naglagay sa kanya sa isang awkward na sitwasyon, na nagdulot ng pagkataranta kay Hamari. Dahil direktang ipinapahiram ni Kyoka ang kanyang kapangyarihan, mas maraming stamina ang nakokonsumo niya kaysa sa dati. Matapos ang transformation, nagpasalamat si Ney kay Yuki sa pamamagitan ng isang mabilis na halik sa pisngi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kyoka na ang mekanismo ng gantimpala ay hindi na lamang sa ilalim ng kanyang sariling kontrol dahil ngayon ang ibang tao ay maaari na ring gumamit ng kapangyarihan ni Yuki. Pagkatapos nito, hiniling ni Shushu na subukan ang susunod na koneksyon. Nagbabala si Kyoka na ang bawat transformation ay maaaring may kasamang hindi inaasahang side effect. Ngunit nang si Shushu na ang maging link user, nagbagong anyo si Yuki sa anyong tinatawag na mid-fight marble. Sa estadong ito, ang lakas ni Yuki ay tumaas ng husto, ngunit ang kanyang bilis ay bumaba ng malaki.
Nagkomento si Kyoka na ang anyong ito ay angkop para sa matinding close combat. Nakaisip naman si Shushu ng ideya na pagsamahin ang anyong ito sa kanyang giant transformation ability. Gayunpaman, nang ma-activate ang dalawang kakayahan ng sabay, aksidenteng naipit si Yuki sa lupa ni Shushu dahil sa bigat nito. Sa huli, natapos ang eksperimento sa isang bahagyang kaguluhan. Samantala, mukhang pagod na pagod si Kyoka dahil gumugol siya ng sobrang enerhiya sa pagpapanatili ng mga link para sa maraming tao. Samantala, natuklasan nina Shushu at Hamari ang maraming abnormal na gate na lumilitaw sa teritoryo ng Squad 7. Ay teleport ni Tenka ang buong squad sa pinangyarihan. Nagpa siya si Kyoka na personal na pamunuan ang labanan dahil teritoryo niya ito. Sa panahon ng labanan, isang bagong uri ng halimaw ang lumitaw na may super regeneration ability. Gayunpaman, dahil sa pinag-ugnay na diskarte sa pagitan ni Kyoka at Yuki, mabilis na nadaig ang mga Shuki na iyon. Mula sa malayo, pinanood ni Shokoko ang buong labanan ng may katuwaan. Ang bagong nilalang na iyon ay isa pala sa kanyang mga experimental creation. Matapos magapi ang lahat ng mga kaaway, napagtanto ni Yuki na ang grupo ay naging mas malakas kaysa dati. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yuki na ang presyon at matinding emosyon ang nagtulak sa kanyang kapangyarihan upang mag-evolve. Pinuri ni Kyoka si Yuki dahil pinrotektahan siya nito mula sa isang patagang atake sa tamang oras. Dahil doon, naging mas kumpiyansa si Yuki na balang araw ay magiging sapat na siyang malakas para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ngunit noong naipit si Yuki sa isang pader, biglang lumitaw si Aoba sa tamang oras para iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Madaling tinalo ni Aoba ang matangkad na binata na nambo-bully kay Yuki. Kasabay nito, pinatumba rin ni Yuki ang isa pang lalaki. Mula pagkabata, madalas gamiting punching bag si Yuki ng kanyang ate sa pagsasanay. Kaya naman, ang kanyang stamina at reflexes ay unti-unting lumaos sa kanyang mga kasing edad. Sa sandaling iyon, tinapik ni Aoba ang ulo ni Yuki at pinuri siya, "Magaling, tunay kang ang aking kapatid." Pagkatapos nyon, nagpa siya si Aoba na ilibre si Yuki ng pagkain. Hanggang ngayon, tuwing ipinagmamalaki ni Yuki ang kanyang ate, palagi siyang nagpapakita ng malaking paghanga. Dahil dumaan si Yuki sa maraming paghihirap sa panahong ito, pinayagan siya ni Kyoka na magpahinga ng isang araw. Habang nagkukwentuhan ang lahat, biglang nakasagap si Nei ng signal ng isang taong nasa panganib. Agad na nag-teleport ang anti-demon core sa pinangyarihan. Doon, isang babae ang hinahabol ng tatlong halimaw. Dumating sina Hamari at Shushu sa tamang oras para iligtas siya. Gayunpaman, nang lumapit si Hamari para suriin siya, biglang nanuntok ang babae. Lumabas na siya pala si Coco, at isa pa siyang humanoid Shuki. Samantala, ang buong eksena ay isa palang patibong para akitin ang anti-demon core na lumitaw. Mabuti na lamang at mabilis na nakagawa si Hamari ng protektadong kalasag para harangan ang atake. Nagpatawag si Coco ng mas maraming halimaw para palibutan silang dalawa. Ngunit sa halip na ituloy ang pag-atake, ipinarating ni Hamari ang panukala ng Supreme Commander para sa isang negosasyong pangkapayapaan. Habang nagmamadali sina Kyoka at Yuki para magbigay ng suporta, hindi nila inaasahang nakatagpo nila si Aoba. Ngunit nang utusan ni Kyoka si Yuki na umatake, biglang nagsalita si Aoba at nakiusap na tumigil siya. Nag-atubili si Yuki ng ilang segundo, pagkatapos ay nakinig siya rito at sumama sa kanyang ate. Sa huli, agad na umatras si Aoba matapos makuha ang kanyang layunin. Nag-iwan siya ng magulong battlefield. Sa sandaling iyon, napagtanto ng buong squad na si Yuki pala ang tunay na target ng kaaway noon pa man. Gusto ni Kyoka na humabol agad, ngunit napilitan siyang mag-utos ng pag-atras dahil sugatan sina Hamari at Shushu. Nang magising na siya sa wakas, napagtanto ni Yuki na nasa isa siyang maliit na nayon sa kailaliman ng mato. Tinawag ni Aoba ang lugar na ito na Hidden Village. Ang nayon ay walang mga puno ng peach at nasa labas ng saklaw ng surveillance ng anti-demon core. Bukod kina Aoba at Coco at iba pa, mayroon kasalukuyang mga 20 humanoid na individual na naninirahan doon. Ayon kay Aoba, lahat sila ay naging tao noon. Ang mga halimaw sa labas ay mga purong nilalang, ngunit ang mga residente rito ay mga nilalang na kalahating tao at kalahating demonyo. Naniniwala si Aoba na taglay pa rin nila ang pusong tao. Sa sandaling iyon, hiniling ni Aoba kay Yuki na manatili sa kanya sa halip na patuloy na maglingkod sa anti-demon core. Ngunit tumanggi si Yuki, ikinatwiran niya na kung taglay pa ni Aoba ang kanyang pagkatao, dapat siyang makipag-usap sa anti-demon core sa halip na kalabanan ang mga ito.
Gayunpaman, nang mabanggit ang Anti-Demon Core, parehong nagpakita ng malinaw na puot sina Aoba at ang iba pa. Nagsimulang mapagtanto ni Yuki na may malalim na hinanakit sa pagitan ng dalawang panig na hindi niya kailanman nalaman. Pagbalik sa base, mukhang lugmok si Shushu dahil nabigo siyang protektahan si Yuki. Pinalawak ni Nei ang saklaw ng paghahanap, ngunit hindi pa rin niya matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Sa sandaling iyon, ikinulong ni Kyoka ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid. Galit na galit siya dahil sumunod si Yuki sa utos ng iba. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Kyoka ang lokasyon ni Yuki sa pamamagitan ng hindi tapos na link sa pagitan nila. Agad siyang nagutos ng mga paghahanda para sa isang rescue operation. Sa parehong sandali, napagtanto ni Aoba na lumapit ang Anti-Demon Core sa kanilang base. Matapos ay track ang mga signal, nagawang matukoy ng Squad 6 at Squad 7 ang pinagtataguan ni Aoba. Nagpakita ng determinasyon si Tenka na wasakin ang base upang alisin ang banta. Gayunpaman, iginiit ni Kyoka na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang iligtas si Yuki at iwasan ang hindi kinakailangang labanan. Ipinaalala rin ni Kyoka sa lahat ang utos ng Supreme Commander, kung makakatagpo sila ng humanoid Shuki, dapat muna silang sumubok ng negosasyon. Biglang lumitaw ang isang kawan ng Shuki, ngunit mabilis silang napaamo ng isang time stop ability. Binalak ni Shushu na magbagong anyo bilang higanti para wasakin ang pasukan ng kuweba, ngunit lumitaw si Coco at hinadlangan ang daan. Inutusan ni Coco ang kanyang mga alagang hayop na umatake, gayunpaman, madaling naharang ang mga ito ni Sehera. Dahil hindi nila malutas ang sitwasyon ng mabilis, nagpasya sina Sehera at Shushu na pigilan si Coco upang ang kanilang mga kasamahan ay makapasok ng mas malalim sa kuweba. Sa loob ng kuweba, wala talagang mga puno ng peach. Dahil dito ay naghinala ang buong grupo. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Naon at hinadlangan ang kanilang daan. Humakbang pasulong ang magkapatid na Azuma upang lumaban para makapagpatuloy sina Kyoka at Tenka sa rescue mission. Sa loob ng kuweba, hiniling ni Aoba kay Yuki na manatili, ngunit biglang lumitaw si Kyoka. Sa sandaling nawala ang focus ni Aoba, nagbukas si Tenka ng isang teleportation gate at kinuha si Yuki. Nang makitang kinuha ang kanyang nakababatang kapatid sa harap mismo ng kanyang mga mata, naging labis na galit si Aoba. Nilayo ni Kyoka na kumpletuhin ang ritual ng gantimbala upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan dahil sa limitasyon ng kanyang kakayahan. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, ang relasyon sa pagitan ng amo at alipin ay naging mas malabo kaysa dati. Sa paglipas ng oras, natunto ni Aoba ang lokasyon ni Kyoka at Tenka. Sa sandaling inilunsad ni Aoba ang kanyang atake, biglang humarang si Yuki sa harap nila at nakiusap sa kanyang ate na makinig sa kanya. Nang makita ang determinasyon sa mga mata ng kanyang kapatid, pansamantalang ibinaba ni Aoba ang kanyang pagnanais na pumatay. Nagpasya si Yuki na ihayag ang buong katotohanan tungkol sa mga Peach at sa Wanamayo Bureau kina Kyoka at Tenka. Samantala, nakikipaglaban pa rin sina Sehera at Shushu kay Coco. Dahil sa utos ng kanilang nakakataas, sinubukan nilang iwasan ang pagbibigay ng nakamamatay na pinsala. Gayunpaman, nang tumanggi si Coco sa negosasyon, napilitan silang dalawa na gamitin ang kanilang buong lakas. Isa pang grupo ng Shuki ang lumitaw upang samantalahin ang magulong sitwasyon. Mabilis silang nilabanan ng magkapatid na Azuma. Matapos marinig ang paliwanag ni Yuki sa katotohanan, idineklara ni Kyoka na kung totoo ang impormasyon, personal niyang wawasakin ang Wanamayo Bureau. Gayunpaman, hindi nagtitiwala si Aoba sa Anti-Demon Core, lalo na matapos makita kung paano itinuring si Yuki bilang isang kasangkapan noon. Mariing sinabi ni Yuki na kusa siyang naging partner ni Kyoka upang ituloy ang kanyang mithiin na maging isang bayani. Sa pagkatanto na gumawa na ng sariling desisyon ang kanyang nakababatang kapatid, nahulog si Aoba sa isang panloob na tunggalian. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagkakaiba sa paniniwala, iginapos ni Aoba si Yuki at idineklara na kung kinakailangan, lalaban siya hanggang sa huli. Pagkatapos nyon, ipinatawag ni Aoba si One Horn, ginawa niyang isang direktang paghaharap ang labanan. Hinarap ni Kyoka si One Horn, at hinarap naman ni Tenka si Aoba. Nanatiling kalmado si Kyoka at nagbigay ng tumpak na counterattack laban kay One Horn. Matapos ang kanilang huling pagkikita, nagsanay siya ng walang humpay para maghanda sa labanang ito. Samantala, gumamit si Tenka ng mga black hole at patuloy na teleportation para atakihin si Aoba. Pinalakas ni Aoba ang kanyang bilis gamit ang enerhiyang naipon mula sa mga Peach, at unti-unti siyang nakasabay sa combat rhythm ni Tenka. Sa lupa,
napagtanto ni na Sehera at Shushu na si Kuma ay nagtataglay ng malakas na defensive at regeneration abilities. Lumipat sila sa coordinated tactics sa halip na umatake ng mag-isa. Patuloy na tumindi ang labanan habang ang ibang mga paksayon ay nagsimula ring samantalahin ang kaguluhan para sa sarili nilang mga layunin. Kusang pinaliit ni Shushu ang kanyang katawan sa isang napakaliit na anyo. Agad na hinawakan ni Sehera si Shushu at inihagis siya ng diretso sa bibig ni Kuma. Sa sandaling makapasok siya sa katawan ni Kuma, agad na nagbagong anyo si Shushu bilang higanti at winasak ito mula sa loob. Ganap na napuksa si Kuma. Sinasamantala ang pagkakataon, binali ni Sehera ang isa sa matatalim na ngipin ni Kuma at ginamit ito bilang armas para atakihin si Koko. Salamat sa kanilang coordinated strategy, nagawa ni na Sehera at Shushu na talunin si Koko. Ngunit nang lumitaw ang isa pang grupo ng Shuki, ang limitasyon sa oras ng kakayahan ni Sehera ay kapos na. Mabilis na inactivate ni Shushu ang kanyang recovery ability upang ibalik ang stamina para sa kanilang dalawa. Sa ibang lugar, napilitan si Yakhaiho na ibalik ang oras para iligtas si Hamari mula sa isang nakamamatay na patama ng isang parang gagambang Shuki. Napansin ni Yuki na ginagamit ni Naon ang mga Shuki para maglunsad ng mga patagang atake mula sa likuran. Tuwing umaatake si Naon, kailangang itigil o ibalik ni Yakhaiho ang oras para protektahan ang kanyang kapatid. Samantala, ang paulit-ulit na paggamit ng kanyang kakayahan ay unti-unting nagpapagod sa kanya. Taglay ni Naon ang kakayahang magtago sa ilalim ng lupa, kaya hindi makaatake ng direkta si Hamari. Iminungkahi ni Yakhaiho ang pagbuo ng isang circular defensive formation para hintayin ang paglitaw ni Naon, ngunit tumanggi si Hamari dahil magiging mahirap para sa kanila na muling sumama sa kanilang kapitan. Dahil hindi na kayang ituloy ni Yakhaiho ang paggamit ng kanyang kakayahan ng marami pang beses, nagpa siya si Hamari na ilabas ang kanyang alas sa unang pagkakataon sa isang tunay na labanan. Kinontrol niya ang mga hibla ng kanyang buhok at ginawa itong maraming energy guns. Walang tigil na namaril si Hamari sa mga nakapaligid na bangin, na naging sanhi ng pagyanig ng kalupaan at nagpilit kay Naon na ilantad ang kanyang posisyon. Sa sandaling natukoy nila ang eksaktong pinagtatagwan, ibinalik ni Yakhaiho ang oras ng 10 segundo. Pagkatapos ay inilunsad ni Hamari ang mapagpasyang patama at tinalo si Naon ng tuluyan. Samantala, nawalan ng kontrol si Aoba habang inaatake si Tenka. Mahusay na sinamantala ni Tenka ang sitwasyon, na naging sanhi upang aksidenteng matamaan ni Aoba si One Horn. Agad na kinuha ni Kyoka ang pagkakataon at tinaga si Aoba, ngunit hindi pa iyon sapat para talunin siya. Lumikha si Tenka ng isang black hole na nakatutok ng diretsyo kay Aoba. May pagkakataon na siyang tapusin ito, ngunit nag-atubili si Tenka dahil napagtanto niya na si Aoba ay ang ate ni Yuki. Gayunpaman, ang sandaling iyon ng pag-aalinlangan ay nagbigay daan kay Aoba para makaganti, at malubhang nasugatan si Tenka. Ipinaliwanag ni Tenka na kung mamamatay si Aoba, magdurusa si Yuki, inamin niya na nagsimula na siyang magmalasakit sa nararamdaman nito. Di nagtagal, muling sumama sina Koko at Naon kay Aoba ngunit inamin na pareho silang nabigo. Nagsama-sama ang mga puwersa ni Kyoka, na lumikha ng isang napakalaking bentahe. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Shokoko at binihag sina Koko at Naon sa isang saglit. Ipinahayag ni Shokoko ang kanyang sarili bilang pinuno ng mga Shuki, at inanunsyo niya na ang kanyang layunin ay ang paglipol sa sangkatauhan. Biglang nagtaksil si One Horn kay Aoba matapos itong kagatin ng ahas ni Shokoko. Nabawi nito ang kanyang mabangis na kalikasan at bamaling para atakihin ang sarili nitong amo. Mabilis na kinalegan ni Kyoka si Yuki. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Yuki na tumayo at lumaban para protektahan ang kanyang ate. Pagkatapos nyon, pinalakas si One Horn, at ang baluti nito ay naging halos imposible ng mabaon. Pinag-ugnay ni Kyoka at Yuki ang kanilang mga atake ngunit nabigong makalusot. Itinoon ni Yuki ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang braso at sinimulang wasakin ang depensa ni One Horn. Ngunit ang halimaw ay biglang lumipat sa isang bagong anyong parang alakdan, at sumugod ito ng diretsyo patungo sa grupong sugatan. Nang walang pag-aalinlangan, humakbang pasulong si Yuki at hinadlangan ang pagsugod ng buong lakas. Sa eksaktong sandaling iyon, pinutol ni Kyoka ang isa sa mga braso ni One Horn at ang sungay nito. Ginamit ni Yuki ang mga energy chain upang igapos ng mahigpit ang halimaw. Inilabas ni Kyoka ang pinakamataas na teknik ng espada na kanyang sinanay sa loob ng maraming taon. Ang patamang ito ay inilaan upang ipaghiganti ang kanyang tinubuang lupa at ang mga taong nawala sa kanya.
Sa huli, ganap na nawasak si One Horn. Samantala, pinanood ni Shikoku ang buong labanan at pagkatapos ay umatras. Nag-iwan siya ng babala na ang digmaan ay malayo pa sa pagtatapos. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.